Hello, welcome sa video na ito. So, sa ngayon, meron tayong tutulungan na nanghihingi ng tulong, no, kung paano lalagyan ng mga formula itong simple employee payroll calculator na ginawa niya. So, basically, ito lang naman yung mga formatting na pinakita niya. Employee name, yung position, yung daily rate, and then yung hourly rate. So, for example, ang hourly rate is 100. Ang daily rate is yung kabuuan, which is 8 hours a day maximum. Ayan. So, daily rate is 800 pesos, which is equivalent into 8 hours. Ngayon, ang time in, time out, ano yan? Lalagyan niya ng time. So, let's say, pumasok si employee A ng 8 a.m., nag-out siya ng 4 p.m. So, kung i-compute natin siya, usually ganito eh. C8 minus, tama ba? Minus P8 times 33. Then, times natin siya sa kung ilan oras meron sa relo. Yan. So, times 24 is 8 hours. Pero ang problem, kapag ganito lang yung ginawa natin, C8 minus B8, kung ganito lang, ang problem is, paano kung may night shift? So, for example, 5 p.m., or let's say 4 p.m., dito na lang sa ibaba. 4 p.m., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 a.m. So, tingnan ulit natin. Kunin ulit natin, no, yung example. Minus natin. So, times natin siya into 24 hours. Okay. So, yung format natin ay number natin. Kagaya nung nandito sa itaas. So, may decimal na dalawa. Ayan. So, yun yung nangyayari. Kapag nagkaroon na ng pang night shift sa gabi, nagkakaroon siya ng negative. So, para ma-solve natin yan, pwede natin kunin yung remainder, no? Yung formula natin na mod. Ayan. Modulo. Ayan. Then, kukunin lang natin yung ito yung yung pagmaminusan. And then, kunin natin si 1. Ayan. And then, ito times natin siya into 24. Ayan. Pwede ring alisin na to. Ayan. So, hindi na siya nag-negative. So, for example, lagay pa tayo ng, let's say, pumasok siya ng 8 p.m. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tapos, 4 a.m. na siya uuwi. So, kung same formula to, copy lang natin yan. Paste natin dito. Ayan. Kung magiging 5 a.m. to, magiging 9. So, hindi siya nag-negative. Hindi siya nag-iiba. Kung unlike dito, kagaya nito, tingnan natin. Negative 15. Ayan. Kasi magkaiba yung PM sa AM. Pero kung meron tayong modulo na formula, ayan, nakukuha niya kung ano talaga yung tamang oras. Okay? Siyempre, kapag may formula tayo, 0 yan. Pero kapag, let's say, 8 a.m., yan, nagkakaroon siya. So, maganda, lagyan natin to ng if si C12 ay blank or lagyan pa natin ng or ay blank or let's say si V12 muna, kung si V12 ay blank or si C12 ay blank. So, kung alin man sa dalawa ay blank, ang value natin ay blank din. Pero kung may isang, kung pareho sila hindi blank, so, magfa-function yung ating formula, which is ito. Ayan. So, copy natin, paste natin sa lahat ng to. Oops. Hanggang dito lang. So, copy, paste natin sa lahat. Ayan. Para kung ito man ay merong laman, di siya lalabas. Unless, kung lagyan na natin 8 a.m. to 5 p.m.
Ayan. So, okay na tayo sa work hours. Pero ang kailangan pa natin gawin is computin naman yung ating overtime. So, yung daily rate natin is 800, hourly rate natin is 100. So, basically, yung ating, ayan, divide natin. Basically, 8 hours a day lang yung work hours talaga. Pero minsan, pag may mga overtime, so, anong gagawin natin, no? So, kukunin natin yung mga overtime nila. So, paano naman natin siya gagawin? Ayan. So, ang isang paraan para magawa ito is pwede tayong gumamit ng if function, no? If yung work hour is greater than doon sa basically na daily rate minus hourly rate natin, no? Ita times niya yung makukuhang ah, difference or deductions dun sa minus natin na oras into hourly rate. Or pwede rin gamitan natin ng max function. So, yung max function naman, kukunin niya yung maximum value. So, halimbawa, kung i-divide tong dalawa, maximum value yan ay 8. Pero kung sumobra siya sa 8, doon sa work hours, yan, kukunin niya, i-minus natin sa work hour, halimbawa 9. So, maximum value ng 8 and 9 is yung 9. Then, i-minus natin dito sa kanyang maximum work hours, no? Which is yung 8 hours a day lang, no? Kaya makukuha natin kung ano yung overtime. So, parang ganito, no? Lagyan muna natin ng if function. If D8 is equals to blank, lagyan natin ng blank. Ngayon, sunod natin is yung max. Ayan. So, unahin natin itong si D8. Ayan. So, alamin niya kung alin dyan yung max. Or, ito, daily rate, tama ba? Divided by P4. Ayan, lagyan natin ng which is yung F4. Ayan, para kung i-copy man natin siya pababa, hindi siya magbabago. Hindi magbabago yung kanyang formula natin dyan. Na mananatili siyang B3 and B4. Ayan, kasi naka-stay lang naman sa 1 range yung ating daily rate saka yung ating hourly rate. So, let's say, ito yung gawin natin 5 p.m. ito. So, kukunin niya si 9. Ayan, ngayon, kung alin man ang kunin niya dyan, sa dalawang yan, okay, ima-minus natin siya ngayon dito sa, which is yung kanyang pinaka, maximum daily rate. So, try natin. Unless, dapat ito ay 0 na lang, no? Pwede itong i-0 natin, tapos ima-minus natin siya dito sa D8. Tingnan natin. Minus, parang ganito. Check natin, ha. Yan. Magkakaroon siya ng 1. Ngayon, check natin. Halimbawa, ito ay 4 p.m. So, dapat 0 yung overtime. Okay? So, nakuha natin. Let's say, naman, gawin natin tong 8 p.m. So, 12 hours to. So, nakuha natin na yung overtime niya is 4 hours. Okay din. Okay din na ito yung ating overtime. Pero kapag, let's say, lang siya hanggang 12 p.m. So, 8, 9, 10, 11, 12, 4 hours, no? So, OT must be, ayun, ayos. Ito ay 8. Kinuha niya si 4. Minus niya dito kay 8. So, 4. Tapos, ito ay 8. Minus niya kay 8. Okay. So, ayos yan. So, pwede na yan. Pwede rin, dagdagan natin nung, halimbawa,
yung rate, no? Mamaya, pwede natin dagdagan. Nakaset dito is 100 yung hourly rate. Pero minsan sa ibang sa ibang work kapag may overtime, iba yung rate. Nadadagdagan ng additional 25%. So, pwedeng try natin yan later. So, try natin i-copy to, then i-paste mo na to sa lahat. Ayan, may isang overtime. Meron ditong isa. So, ito, sakto lang, 0, 0. Okay. Ngayon, i-count naman natin yung rate for the OT, no? So, sa iba, halimbawa dito sa sample ng ating nagpapatulong na na ano, papatulong, yung sa kanya, ang hourly rate is 100 pa rin. So, try natin yan, yung 100 pa rin. Tapos, try din natin if kung gustong dagdagan ng 25%. So, paano natin gagawin yan? So, if muna, gawin natin ay siguro, ito na lang din. Is equals to blank. So, blank tayo. Then, kunin natin yung amount of OT. Pwedeng na lang siguro ito, ano? Amount of OT, to times natin kay hourly rate. And then, ilalak natin si hourly rate. Ayan. So, paste natin dito. Ayan. So, meron na siyang 100. 100. Paano kung may additional na 25% kapag overtime? So, etong before, ayan, pwede natin siyang dagdagan ng times natin sa 1.25 para doon sa 25%. So, try natin. Times 1.25. Tingnan natin kung ilan to. So, 125. So, pwedeng ganyan, no? Ayan. Yung iba naman, kung gusto, is 25%. Pero parang kapag ganito, iba ata ang result nito eh. Ayan. Kung magkano lang yung 25% doon sa 100. Kaya ang ginagawa nila, mag-a-add pa sila, no? Plus B4 pa sila. Parang ganyan. B4 plus 25%. Yan. Parang ganyan yung ginagawa nila. Ito, 25. Kung i-add sa B4, magiging 125. Ayan. Minsan, ganyan yung ginagawa nila para hindi sila malito. Para itong 25, pwede nilang palitan ng 10%, 20%, 25%. Minsan ganun. Minsan naman, kung sanay na sila sa 1.25, okay na yun sa kanila. So, paste natin dito. Yan, magiging 125 siya. Let's say, maging ano ito, 6 a.m. Yan. So, yung 2 hours na overtime niya, equivalent na siya ng 250. Ngayon, kung hindi naman kailangan nun, baka pwedeng i-zero lang, mananatili lang siya into 100. Yan. So, doon na i-adjust. Okay? Ngayon naman, magkano yung amount of OT and then yung rate naman pagdating dito sa work hour. Syempre, yung kukunin lang naman natin ng work of hours is hindi yung lahat nanto kasi meron ng pang OT. Yung kung ano lang yung maximum dito. So, para naman magawa yan, yung rate, pwede nating i-base dito kay siguro D8, pwede na yan. Is equals to blank. Then, gamitan natin siya ng, kanina gumamit tayo ng max. Ngayon naman, gumamit tayo ng minimum. Ayan. So, sa minimum, kunin natin yung D8. Kung alin yung pinaka mababa, no? Tama ba? D8 or kung alin dito, no? Ayan. Sige, subukan natin. Divide natin to. P3, lock muna natin. Divided by P4. Ayan. So, rate. So, nakuha na natin kung ano yung minimum work hours. Kasi minsan, kung ito man ay mag-OT siya, let's say halimbawa, 8 p.m. So, OT siya ng 4 hours. So, ang kukunin niya is yung work hours pa rin na 8 instead na 12. Ngayon, yan na yung ita-times natin into doon sa hourly rate. Yan. So, ito yung minimum
Tapos, ito times natin sa daily rate. I-lock natin. Paste natin hanggang dulo. Yan. So, ang rate niya is 800 kasi na-reach niya yung daily rate. Na-reach niya yung daily rate. Na-reach niya. Ito, kulang ng isa, kaya 700 lang. Ito, na-reach niya rin. And then, syempre, may additional bonus siya. Kaya, yan yung ito-total natin. If, let's say, ito na lang. So, blank. Then, pa-plus natin si, 9 na natin si G8. Plus natin kay F8. Yan. Then, lagay natin dito. Okay. Yan. Syempre, meron din siyang cash advance. So, kung mag-i-input ito, si cash advance dapat wala siyang color. Ayan. Halimbawa, si cash advance ay mag-i-input ng medyo natin, kapalan natin siya. Ayan. Tapos, lakihan natin. Halimbawa, si cash advance ay mag-i-input ng 500. So, yung 500, yun yung ibabawa sa pinaka-enter salary niya. Ayan. So, isum natin ito. Itong portion na ito. Then, ima-minus natin si cash advance. Ayan. Then, siguro, medyo ayusin natin yung kanyang formatting. Ayan. Mga 12. Okay na yan. Para yung total na dapat sahurin ni employee A is 4,600 pero dahil may cash advance siya ng 500, 4,100 lang. So, ganun yung mangyayari. Ngayon, kung gustong gamitin ulit ito into halimbawa ito ay si employee A, kung gusto i-duplicate natin P, ang i-delete lang is itong time in, time out at saka itong cash advance. Yan lang naman. Then, syempre, ito, na rin. Employee na siya. Tapos, baka higher yung position niya. So, baka 200 na siya. Hourly rate. And then, ito naman is 1,600. Ayan. So, try natin. 8 a.m. to 4 p.m. 8 hours. Ayan. So, rate niya is 1,600. So, let's say, naman, nag-overtime siya, 8 a.m. to 7 p.m. Yan. So, overtime siya ng 3 hours. Kaya, ang sasawri niya is 2,200. This time, hanggang 12 p.m. lang siya. Okay. So, total rate. Ito, meron tayong kailangang ayusin. Tama. Kasi 200 yung rate niya. Pero kung 100 to, 400 lang. Tama. Okay. Ngayon naman, paano kung biglang naging pang night shift siya? So, 8 p.m. to 4 a.m. Ayos. So, hindi siya nagne-negative. 8 p.m. to 3 a.m. Tapos ito, try natin 5 a.m. Yan. Halimbawa, mag-cash advance siya ng 2,000. Yan. Okay. So, meron na tayong simple employee payroll calculator para sa ating mga employees. Pag magpapasahod, magiging madali na lang. So, kung meron din kayong any concern or question regarding sa ganitong tutorial, kindly let me know lang. Pwedeng ilagay nyo dun sa description ng video. Or pwede nyo akong i-message para sa any concerns. Yun lang. Salamat sa panonood.